Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at tinatawag ito na Linggo ng Mabuting Pastol. Sabihin nyo nga po, mabuting pastol. So maraming pastol, pero dito po ay dinidiin yung pagiging mabuting pastol ng ating Panginoong Hesukristo. Nakakita na po kayo ng pastol? Good Shepherd? Nakakita na ba? Kahit sa picture man lang? Ano ba? Wala na ba kayo? Puro ba kayo mall? Puro ba kayo, park? Di na ba kayo namamasyal sa mga farm, sa mga bukirin? So, dito po kasi, kung titingnan natin, isa sa mga madalas ang mga trabaho ng mga tao noon, bukod sa pangingisda, na kung saan ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, marami sa kanila ay mangingisda. Marami din ang sumusunod sa kanya ng mga magsasaka. At siyempre, nandiyan po ang isa din sa pinaka-trabaho ng mga tao noon ay ang magpastol. Dahil yung tupa na kanilang mga inaalagaan, kung kaya ito ang ginamit na talinghaga ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo ngayon. Sabihin nyo nga po, mabuting pastol.
Ipinapahayag din sa ating mga pagbasa sa mga sulat o mga gawa ng mga apostol, si Pedro, ipinapakilala niya bakit ba naging mabuting pastol si Jesus. Dahil si Jesus ang siyang nag-alay ng buhay, si Jesus ang nagpasan ng lahat ng paghihirap na dapat ay ang tao ang dumanas, pero dahil nga siya ay isang mabuting pastol, so masinangad na siya na lamang ang magpasan ng lahat ng hirap. Yan ang isang katangiang ipinapakilala sa atin ng isang mabuting pastol. Napakabuti na nito, pero marami pa rin sa mga tao ang ayaw siyang pakinggan. Babalik ko ulit po, no? Base sa karanasan ng mga sinaunang tao, at siguro magpasa hanggang ngayon din naman, although iba na yung style ng pag-aalaga ng mga tupa, pero yung original, no? Kapag ikaw ay isang pastol, lalo tigit sa iyo yung mga tupa, talagang babantayan mo ito ng mabuti. Sasamahan nito kung saan sila natutulog, aakayin kung saan sila pupwesto para kumain, siya ang magbubukas, siya din ang magsasara ng pintuan para masecure yung mga tupa at magdamag din na doon siya mananatili para kung sakali may mga mababangis na hayop o mga magnanakaw, maililigtas niya ang kanyang mga tupa. So dahil madalas ang kanyang pananatili sa mga tupa, na bobosesan ito ng mga tupa. So sabi nga rito, no, alam ng mga tupa ang tinig o boses ng kanilang mga pastol. Kaya sabi po nila, kahit na magsalubong ang dalawang pastol kasama ang kanilang mga tupa, kahit magsalubong daw, no, hindi ito magkakahalo-halo. Hindi maliligaw maliban na lang kung ang tupa ay hindi makinig sa kanyang pastol. So, pag nag-mix yan, no, pag nagkasalubong, alam ng mga tupa kung kanino sila susunod at kung kaninong tinig ang susundan nila. Kaya maganda po, no, ngayon ay panalangin din natin, no, sabi, panalangin para sa bukasyon. Yung tawag sa pagpapari, sa relihiyoso, maging sa pagmamadre. Ito yung bukasyon na bihirang tahakin ng mga tao. Hindi ko alam kung minsan kapag iniimbitahan ko po yung nag-aanyaya kami para sa bukasyon ng pagpapari, mismong mga magulang ayaw. Ano ba, pag sinabing, sino ba may mga anak pa dito na mga binata? Wala na. Wala na naman. No? Bakit natatakot kayong pagpariin ang inyong mga anak? Ano bang iniisip ninyo? Bakit kayo natatakot na ang inyong anak ay din magmadre o magpari? Iniisip niyo ba na wala na kayong makakasama? Kasi kung tutusin, alam niyo kapag nagkaroon kayo ng anak na pari o madre, sila lang naman may iwan sa inyo. Kasi yung mga anak ninyo, kapag ang pinili nila bukasyon ng pag-aasawa, talagang iiwan kayo. Walang matitira sa inyo. Lalo pa kung ang mapangasawa ng anak ninyo, medyo hindi close sa inyo, at pagbabawalan pa yung anak ninyo na pumunta sa inyo. Pag pagpapare, ay wag, Father, sayang naman. Anong sayang doon? Ang ganda ng lahi nyo. Mayaman kayo. Ay siya, Father, sayang naman. Ang pogi-pogi naman yan eh. Pero ang kailangan po, no, na pagpapari o yung pagtugon sa bukasyon ng pagpari, dahil nga katulad ng ating mga alagad sa mga pagbasa, ang kanilang ipapahayag ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo.
Kaya mahalaga sa isang magpapari na sa kanyang paghuhubog, makinig ng mabuti sa tinig ng Diyos, sa tinig ni Kristo, no? Sa loob ng seminaryo. Halimbawa, ako po, 6 na taon na sa seminaryo, hindi madali, pero no, kailangan matutong makinig sa tinig ng mabuting pastol. Nang sa ganon, pag natapos sa kanyang paghuhubog, ang kanyang maipapahayag ay tungkol pa rin sa mabuting pastol. Kaya magandang mapagnilayan din. No? So, pinagdarasal niyo po ba kami mga pari? Kasi hindi biro, no? Ang tinig namin, dapat tinig ng mabuting pastol. Tinig ni Kristo. Tinig ba ni Kristo ang naririnig niyo sa akin dito sa pagmimisa natin? Kasi ang daming tinig. Minsan kailangan naming sumabay. Mas kailangan namin umalingaw-ngaw. Kasi maraming tinig, na ang tinig, katulad ng sinabi ni Kristo, mga magnanakaw, mga tulisan, na wala naman silang mabuting hangarin, kundi yung manakawan ang mga tupa at mapahamak ang mga tupa. Kung ang pari mananahimik bilang boses ng mabuting pastol, saan tayo pupulutin? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, makinig ka sa mabuting pastol. Kaya nga, di ba, ang sabi din, no? Kami ay pastol. Pero hindi kami ang mabuting pastol, pero kailangan kaming magsumikap na maging mabuting pastol. Katulad ng nag-iisang mabuting pastol. Kaya nga po, pag ninilayan natin na mabuti, no? Ang mabuting pastol, siya yung aako ng paghihirap. Ang isang mabuting pastol, siya yung magtatanggol sa mga tupa. Ngayon, parang, di ko alam, no? Tama ba ang pinakikinggan natin? Tama ba ang boses na sinusundan natin? Kasi maraming ngayon, yung mga tupa pa ang nagtatanggol sa mga pastol. Pag sinabing pastol, ito, sabi nga ni Kristo, no, ito yung mga magnanakaw. Eh ngayon parang, yung mga mahihirap, yung mga tupa na mahihirap, sila pa nagtatanggol sa mga magnanakaw. Sila pa mismo nagtatanggol, at sila pa mismo pupunta para ipagtanggol lang yung magnanakaw na magpapahirap sa kanila. Kaya sana po, no, patuloy nating ipagdasal na nawa bawat isa sa atin matutong makinig sa ating pong Panginoong Hesukristo na ipinapakilala ngayong linggong ito bilang isang mabuting pastol. Amen.